May napansin ka ba sa sarili mo? Minsan isang scroll lang sa phone, pero biglang isang oras na ang lumipas. Minsan sasabihin mo sa sarili mo na, sandali lang ako sa social media, pero hindi mo namamalaya na hindi ka na makaalis. Pero ang tanong, bakit parang ang hirap pigilan ng sarili mo? Ayon sa psychology, may isang chemical sa utak na tahimik na kumokontrol sa iyong motivation, cravings at mga desisyon. At ito ay tinatawag na dopamine. Ito ang dahilan kung bakit naa-addict tayo sa mabilis na saya, kung bakit gusto ng utak natin ang instant reward, at kung bakit minsan mas pinipili natin ang panandaliang sarap kaysa sa pangmatagalang tagumpay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang psychology ng dopamine at ang mga paraan kung paano ka nito kinokontrol nang hindi mo namamalayan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ang lihim ng dopamine. Bakit ka paulit-ulit sa mga bagay na alam mong hindi maganda? May mga bagay sa buhay na alam mong hindi mabuti para sa iyo. Alam mong sayang lang sa oras ang sobrang pag-scroll sa social media. Alam mong hindi maganda ang pagpupuyat gabi-gabi. Alam mong hindi rin makakatulong ang palaging pagkain ng junk food o ang pag-procrastinate sa mga importanteng gawain. Pero kahit alam mo na ang lahat ng ito, bakit parang paulit-ulit mo pa rin itong ginagawa? Hindi dahil mahina ang disiplina mo at hindi rin dahil wala kang kontrol sa sarili mo. Ang totoo, may mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ito. At ang dahilan na iyon ay isang chemical sa utak na tinatawag na dopamine. Sa psychology, ang dopamine ay kilala bilang reward chemical ng utak. Ito ang chemical na naglalabas ng pakiramdam ng kasiyahan at excitement tuwing may ginagawa kang bagay na nagbibigay sa iyo ng reward. Kapag may ginawa kang bagay na nakakapagpasaya sa iyo, kahit maliit lang, naglalabas ang utak mo ng dopamine. At kapag nangyari iyon, tinatandaan ng utak mo ang karanasang iyon. Parang sinasabi ng utak mo, maganda ang pakiramdam na ito, ulitin mo ulit. Dito nagsisimula ang tinatawag na dopamine loop. Halimbawa, isang simpleng notification lang sa phone. Kapag may nag-like sa post mo o may nag-message sa iyo, nakakaramdam ka ng maliit na excitement. Maliit lang ang pakiramdam na iyon, pero sapat na iyon para maglabas ang utak mo ng dopamine. At dahil doon, natututo ang utak mo na ulitin ang behavior na iyon. Kaya paulit-ulit mong chinecheck ang phone mo kahit minsan wala naman talagang mahalagang tinitingnan. Ganito rin ang nangyayari sa maraming bagay sa buhay. Ang junk food, nagbibigay ng mabilis na sarap kaya gusto mo itong ulitin. Ang social media, nagbibigay ng instant entertainment kaya hindi mo ito mabitawan. Ang procrastination, nagbibigay ng pansamantalang ginhawa kaya mas pinipili mo ito kaysa sa mahirap na gawain. Unti-unti, nasasanay ang utak mo sa mabilis at madaling reward. Ang problema kapag masyadong nasanay ang utak mo sa instant dopamine, nagiging mahirap para sa iyo ang mga bagay na nangangailangan ng matagal na effort. Ang pag-aaral, ang pagtrabaho sa pangarap mo, ang pag-build ng disiplina, dahil ang mga bagay na ito ay hindi nagbibigay ng mabilis na reward. Kailangan muna ng effort bago dumating ang resulta. Kaya minsan kahit gusto mong mag-focus, parang may bahagi ng utak mo na laging naghahanap ng mas madaling saya. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil sinanay ng dopamine ng utak mo na piliin ang mabilis na reward. Pero may magandang balita, ang utak ng tao ay may kakayahang magbago. Sa psychology, tinatawag itong neuroplasticity. Ibig sabihin, kung kaya mong sanayin ang utak mo sa instant dopamine, kaya mo rin itong sanayin sa mas makabuluhang reward. Kapag natutunan mong kontrolin ang mga bagay na nagbibigay ng mabilis na dopamine, unti-unti ring babalik ang focus, disiplina at motivation mo. 2. Dopamine trap. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka makapagpigil sa phone, food at social media. Napansin mo ba na kahit ilang beses mong sabihin sa sarili mo na titigil ka na, parang may puwersang bumabalik sa iyo sa parehong gawain? Sasabihin mo na sandali lang ang pag-check sa phone.
Pero ilang minuto lang ang lilipas, napapansin mong tuloy-tuloy na ang pag-scroll mo. Sasabihin mo na isang piraso lang ng pagkain. Pero maya-maya napapansin mong napadami na pala ang kinain mo. Sasabihin mo na isang video lang sa social media. Pero bigla mong makikita na isang oras na pala ang lumipas. At doon mo tatanungin ang sarili mo, bakit parang ang hirap kontrolin ng mga simpleng bagay na ito? Sa psychology, may isang dahilan kung bakit nangyayari ito. At ito ay tinatawag na dopamine trap. Ang dopamine trap ay nangyayari kapag nasanay ang utak mo sa mga bagay na nagbibigay ng mabilis at madaling reward. Ang dopamine ay isang kemikal sa utak na naglalabas ng pakiramdam ng excitement at kasiyahan. Tuwing nakakakuha ka ng reward, kahit maliit lang, naglalabas ang utak mo ng dopamine. Ang problema, maraming bagay sa modernong mundo ang dinisenyo para magbigay ng mabilis na dopamine. Ang social media ay puno ng notifications, likes, at bagong content bawat segundo. Ang junk food ay dinisenyo para maging sobrang sarap sa unang kagat pa lang. Ang mga video at entertainment ay ginagawa para hindi mo agad mabitawan. Sa bawat maliit na reward na ito, naglalabas ang utak mo ng dopamine. At kapag paulit-ulit itong nangyayari, natututo ang utak mo na hanapin ang parehong pakiramdam. Unti-unti, nagiging automatic ang pag-reach sa phone. Automatic ang pag-crave sa pagkain. Automatic ang pagbukas ng social media kahit wala ka namang hinahanap. Ito ang tinatawag na dopamine trap. Parang nahuhuli ang utak mo sa isang cycle ng mabilis na reward. At habang mas madalas mo itong ginagawa, mas lalong lumalakas ang habit na iyon. Ang mas nakakagulat, hindi lang ito tungkol sa kasiyahan. Ang dopamine ay hindi lang nagpapasaya sa iyo. Ito rin ang nagtuturo sa utak mo kung anong behavior ang dapat ulitin. Kaya kahit alam mong sayang sa oras ang pag-scroll o alam mong hindi na kailangan ng isa pang pagkain, may bahagi ng utak mo na nagsasabing gawin mo pa rin ito. Hindi dahil mahina ang willpower mo, kundi dahil ang utak mo ay nasanay sa cycle ng mabilis na reward. Pero may mahalagang bagay na dapat mong malaman. Kapag naintindihan mo kung paano gumagana ang dopamine trap, mas nagiging madali para sa iyo na makawala dito. Dahil ang unang hakbang sa pagkontrol ng isang habit ay ang pag-unawa kung bakit ito nangyayari. 3. Psychology ng dopamine. Paano ka kinokontrol ng maliit na reward chemical sa utak mo? Madalas nating iniisip na ang mga desisyon natin sa buhay ay galing sa malinaw na pag-iisip. Iniisip natin na kapag may ginawa tayo, iyon ay dahil pinili natin ito. Pero ayon sa psychology, maraming desisyon sa araw-araw na buhay ang hindi lang galing sa logic. Minsan, may mas tahimik na puwersa sa loob ng utak na nakaka-impluwensya sa ating mga kilos. Ang isa sa pinakamalakas na impluwensyang ito ay ang dopamine. Ang dopamine ay isang kemikal sa utak na may malaking papel sa motivation, reward, at behavior. Ito ang kemikal na tumutulong sa utak na malaman kung alin sa mga ginagawa mo ang dapat ulitin. Sa madaling salita, ang dopamine ang nagtuturo sa utak mo kung anong bagay ang mahalaga at anong bagay ang dapat habulin. Kapag may ginawa kang bagay na nagbigay sa iyo ng reward, naglalabas ang utak mo ng dopamine. At kapag nangyari iyon, tinatandaan ng utak mo ang karanasang iyon. Hindi lang nito tinatandaan ang saya. Tinatandaan din nito ang behavior na nagdala sa reward na iyon. Halimbawa, nag-check ka ng phone at may nakita kang interesting na post o message. Kahit maliit lang ang excitement na naramdaman mo, naglalabas ang utak mo ng dopamine. Dahil doon, tinatandaan ng utak mo ang simpleng behavior na iyon. Sa susunod na makaramdam ka ng boredom o katahimikan, may bahagi ng utak mo na magtutulak sa iyo na gawin ulit ang parehong bagay. Hindi mo man ito napapansin, pero unti-unti kang ginagabayan ng dopamine sa mga desisyong ginagawa mo. Ito ang dahilan kung bakit may mga habits na parang automatic na lang. Automatic ang pag-check sa phone kapag may sandaling tahimik. Automatic ang pagbukas ng social media kapag wala kang ginagawa. Automatic ang paghahanap ng entertainment kapag nahihirapan kang mag-focus. Hindi dahil wala kang disiplina, kundi dahil natutunan ng utak mo na ang mga bagay na iyon ay nagbibigay ng reward.
Sa psychology, tinatawag itong reward learning. Ang utak ng tao ay parang isang system na laging nag-aaral kung alin sa mga kilos ang nagdudulot ng magandang pakiramdam. At kapag natukoy na nito iyon, gagawin nito ang lahat para hikayatin kang ulitin ang behavior na iyon. Ang problema, hindi lahat ng bagay na nagbibigay ng dopamine ay mabuti sa pangmatagalan. Ang social media, junk food, at instant entertainment ay nagbibigay ng mabilis na dopamine. Pero ang mga bagay na tunay na nagpapabuti sa buhay tulad ng pag-aaral, pag-build ng skills, at pagtrabaho sa mga pangarap ay nangangailangan ng oras at effort bago magbigay ng reward. Kaya minsan, kahit gusto mong maging productive, parang may bahagi ng utak mo na humihila sa iyo pabalik sa mas madaling saya. Pero mahalagang tandaan na ang dopamine ay hindi kalaban. Ito ay bahagi ng natural na sistema ng utak na tumutulong sa iyo na matuto at maghanap ng motivation. Kapag natutunan mong gamitin ito sa tamang paraan, ang parehong kemikal na ito ang makakatulong sa iyo na bumuo ng mas magagandang habits. 4. Dopamine addiction. Bakit mas gusto ng utak mo ang mabilis na saya kaysa pangmatagalang tagumpay? May mga pagkakataon sa buhay na alam mo kung ano ang tama para sa iyong kinabukasan. Alam mong mas makakatulong ang pag-aaral kaysa sa panonood ng videos. Alam mong mas mabuti ang magtrabaho sa mga pangarap mo kaysa sa magpalipas ng oras sa mga bagay na walang halaga. Pero kahit alam mo ito, minsan mas pinipili mo pa rin ang mas madaling saya. Isang video muna bago magtrabaho. Isang scroll muna bago mag-focus. Isang break muna bago simulan ang mga gawain. At bago mo pa mapansin, lumipas na ang oras. Bakit ganito ang nangyayari? Ayon sa psychology, may natural na bias ang utak ng tao. Mas mabilis itong tumugon sa mga bagay na nagbibigay ng instant reward kaysa sa mga bagay na nangangailangan ng matagal na effort. Ang isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang dopamine. Ang dopamine ay kemikal sa utak na may kinalaman sa anticipation ng reward. Ibig sabihin, hindi lang ito lumalabas kapag nakakuha ka na ng reward. Madalas lumalabas ito kapag inaasahan pa lang ng utak mo ang kasiyahan. Halimbawa, kapag nagbukas ka ng social media, hindi mo alam kung ano ang makikita mo. Maaaring may interesting na video, maaaring may nakakatawang post, maaaring may message mula sa kaibigan. Ang uncertainty na ito ay nagiging dahilan para mag-release ang utak mo ng dopamine. Parang sinasabi ng utak mo na baka may makitang exciting. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap bitawan ng mga bagay na nagbibigay ng mabilis na entertainment. Sa kabilang banda, ang mga bagay na nagbibigay ng pangmatagalang tagumpay ay iba ang proseso. Ang pag-aaral ng bagong skill ay nangangailangan ng oras. Ang pag-build ng negosyo ay nangangailangan ng maraming effort. Ang pag-abot ng pangarap ay kadalasang dumadaan sa mahabang proseso bago mo maramdaman ang reward. Sa madaling salita, mabagal ang dopamine sa mga ganitong gawain. Kaya kapag pinaghambing ng utak mo ang dalawang bagay, mas madali nitong piliin ang mabilis na saya. Hindi dahil wala kang pangarap, kundi dahil ang sistema ng reward sa utak mo ay mas mabilis tumugon sa instant gratification. Sa psychology, ito ay tinatawag na preference for immediate reward. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapan sa disiplina. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil ang kanilang utak ay nasanay sa mga bagay na nagbibigay ng mabilis na dopamine. Pero may mahalagang bagay na dapat mong tandaan. Ang parehong sistema na nagtutulak sa iyo sa mabilis na saya ay maaari mo ring gamitin para sa iyong mga pangarap. Kapag natutunan mong hatiin ang malalaking goals sa maliliit na progress at maliliit na reward, unti-unti ring matututo ang utak mo na i-associate ang effort sa kasiyahan. 5. Ito ang ginagawa ng dopamine sa isip mo. Kapag lagi kang naghahanap ng excitement, napansin mo ba na parang mas mabilis ka nang mabagot ngayon kumpara dati? Noon, kaya mong mag-focus sa isang gawain ng matagal. Kaya mong manood ng isang bagay nang hindi sabay-sabay ang ginagawa. Kaya mong maghintay at maging matiisin. Pero ngayon parang ang hirap na manatili sa isang bagay lang. Kapag tahimik ang paligid, parang may kulang. Kapag walang nangyayaring exciting,
Parang gusto mong may gawin agad para maalis ang boredom, kaya madalas mong kinukuha ang phone mo. Nagbubukas ng social media, naghahanap ng video o naghahanap ng kahit anong bagay na magbibigay ng mabilis na entertainment. Sa psychology, may malaking papel dito ang dopamine. Ang dopamine ay kemikal sa utak na konektado sa reward at excitement. Ito ang nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na may inaabangan o may paparating na kasiyahan. Kapag may nakita kang bagong content, bagong notification, o bagong experience, naglalabas ang utak mo ng dopamine. At kapag paulit-ulit mong hinahanap ang ganitong stimulation, nasasanay ang utak mo sa mataas na level ng excitement. Unti-unti, nagbabago ang paraan ng pag-react ng utak mo sa mga normal na bagay. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagbabasa, pag-aaral o tahimik na pag-iisip ay nagiging mas mahirap gawin. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil nasanay ang utak mo sa mas mataas na level ng stimulation. Parang kapag ang isang tao ay laging kumakain ng sobrang matatamis na pagkain. Kapag nasanay ang dila sa sobrang tamis, nagiging matabang ang pakiramdam ng mga normal na pagkain. Ganito rin ang nangyayari sa dopamine. Kapag nasanay ang utak mo sa palaging excitement, nagiging mas mahirap para sa iyo na ma-appreciate ang mga bagay na simple lang. Ito ang dahilan kung bakit ang ibang tao ay nahihirapan mag-focus sa mahahabang gawain. Mas gusto ng utak ang mabilis na pagbabago ng stimulation. Mabilis na video, mabilis na entertainment, mabilis na reward. At kapag hindi ito nakuha ng utak, mabilis itong nakakaramdam ng boredom. Pero mahalagang tandaan na ang boredom ay hindi palaging masama. Sa psychology, ang boredom ay minsan nagiging simula ng creativity, malalim na pag-iisip, at mas malinaw na focus. Kapag binibigyan mo ng pagkakataon ng utak mo na maging tahimik, natututo itong mag-process ng impormasyon sa mas malalim na paraan. Ang problema lang, kapag palagi mong tinatakasan ng boredom sa pamamagitan ng mabilis na dopamine, hindi nabibigyan ng pagkakataon ng utak mo na magpahinga at mag-reset. Pero kapag natutunan mong bawasan ang sobrang stimulasyon sa iyong araw-araw na buhay, unti-unti ring babalik ang natural na focus ng utak mo. 6. Dopamine loop. Bakit hindi ka matigil sa pag-scroll kahit alam mong sayang ang oras? May mga pagkakataon ba na kinuha mo lang ang phone mo para saglit na mag-check? Siguro may gusto ka lang tingnan na message. O baka may gusto ka lang makita na mabilis na update. Pero pagkatapos ng ilang minuto napansin mong tuloy-tuloy na pala ang pag-scroll mo. Isang video ang susunod sa isa pa. Isang post ang susundan ng panibago. At bago mo pa mapansin, lumipas na ang kalahating oras o higit pa. Sa puntong iyon, alam mo na sayang na ang oras mo. Pero kahit alam mo iyon, parang ang hirap pa ring itigil. Bakit ganito ang nangyayari? Sa psychology, may isang mekanismo sa utak na tinatawag na dopamine loop. Ang dopamine loop ay nangyayari kapag ang utak mo ay paulit-ulit na nakakakuha ng maliit na reward mula sa isang behavior. Sa bawat pag-scroll mo, may posibilidad na may makikita kang interesting na content. Maaaring nakakatawang video, maaaring nakakagulat na impormasyon, o maaaring isang bagay na nakakakuha ng atensyon mo. Hindi mo alam kung kailan ito darating. At ang hindi tiyak na reward na ito ang dahilan kung bakit patuloy kang nag-scroll. Sa tuwing may makikita kang bagay na nagustuhan mo, naglalabas ang utak mo ng dopamine. At kapag nangyari iyon, tinuturuan ng utak mo ang sarili nito na ulitin ang behavior na iyon. Parang sinasabi ng utak mo na kung mag-scroll ka pa, baka may makita kang mas maganda. Ito ang dahilan kung bakit mahirap tapusin ang pag-scroll sa isang punto lang. Dahil ang susunod na swipe ay laging may posibilidad na magbigay ng bagong reward. Sa psychology, ang ganitong sistema ay tinatawag na variable reward system. Ang parehong prinsipyo na ito ang ginagamit sa maraming digital platforms. Hindi lahat ng content ay exciting. Pero paminsan-minsan, may lalabas na sobrang interesting. At dahil hindi mo alam kung kailan iyon lalabas, patuloy kang naghahanap. Unti-unti, nagiging habit ang pag-scroll kahit wala ka namang hinahanap. Automatic mong kinukuha ang phone mo kapag may sandaling tahimik. Automatic mong binubuksan ang social media kahit sandali lang. Hindi dahil gusto mo talaga,
kundi dahil nasanay ang utak mo sa cycle ng dopamine loop. Pero mahalagang tandaan na ang system na ito ay gumagana lamang kapag hindi mo ito napapansin. Kapag naging aware ka sa kung paano gumagana ang dopamine loop, mas nagiging madali para sa iyo na maputol ang cycle na ito. 7. Ang madilim na side ng dopamine. Paano ka nito ginagawang tamad at walang focus? Minsan may mga araw na gusto mong maging productive. Gusto mong mag-focus sa mga gawain mo. Gusto mong tapusin ang mga plano mo. Gusto mong gamitin ng maayos ang oras mo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, parang ang hirap magsimula. Kahit simpleng gawain lang, parang mabigat gawin. Kahit may oras ka naman, parang nawawala ang focus mo. At minsan iniisip mo na, baka tamad ka lang. Pero ayon sa psychology, hindi palaging katamaran ang dahilan. Minsan, may kinalaman ito sa kung paano naapektuhan ng dopamine ang utak mo. Ang dopamine ay kemikal na may malaking papel sa motivation at reward system ng utak. Kapag may inaasahan kang reward, tumataas ang dopamine sa utak mo. Ito ang nagbibigay sa iyo ng energy at motivation para kumilos. Pero may isang problema kapag sobra ang exposure ng utak mo sa mabilis na dopamine. Kapag palagi kang nakakakuha ng instant reward mula sa mga bagay tulad ng social media, mabilis na entertainment o patuloy na stimulation, nasasanay ang utak mo sa mataas na level ng dopamine. Unti-unti, tumataas ang standard ng utak mo para makaramdam ng excitement. Ang mga simpleng gawain na dati ay kaya mong gawin nang maayos ay nagiging mas mahirap simulan. Ang pag-aaral ay nagiging mabigat. Ang pag-focus sa trabaho ay nagiging mas mahirap. Ang pagtapos ng mahahabang gawain ay nagiging mas nakakapagod sa pakiramdam. Hindi dahil mahina ang kakayahan mo, kundi dahil ang utak mo ay nasanay sa mga bagay na nagbibigay ng mabilis at mataas na stimulation. Kapag walang instant reward, parang kulang ang signal ng motivation sa utak mo. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na mabilis madistract. Madaling mawala ang focus, madaling lumipat sa ibang gawain, at madaling sumuko kapag ang isang task ay nangangailangan ng matagal na effort. Sa psychology, minsan ito ay nauugnay sa tinatawag na dopamine imbalance. Kapag nasanay ang utak sa mabilis na dopamine, nagiging mahirap para sa mga normal na gawain na makuha ang parehong level ng motivation. Parang ang utak mo ay naghahanap palagi ng mas mataas na stimulation. Pero mahalagang tandaan na ang problemang ito ay hindi permanente. Ang utak ng tao ay may kakayahang mag-adjust. Kapag unti-unti mong binawasan ang mga bagay na nagbibigay ng sobrang stimulation, natututo ring bumalik sa normal ang response ng utak mo. Unti-unti ring bumabalik ang focus, unti-unti ring bumabalik ang motivation. 8. Dopamine at disiplina. Bakit nawawala ang motivation mo kahit may pangarap ka? Maraming tao ang may pangarap. May pangarap na magkaroon ng magandang buhay. May pangarap na magtagumpay sa kanilang ginagawa. May pangarap na maabot ang mga bagay na dati ay tila imposible. Pero kahit may malinaw na pangarap ang isang tao, minsan nawawala pa rin ang motivation. May mga araw na gusto mong magsimula. Gusto mong gumawa ng hakbang para sa kinabukasan mo. Pero bigla mong mararamdaman na parang wala kang energy. Parang nawawala ang drive na gawin ang mga bagay na alam mong mahalaga. Sa puntong iyon, madaling isipin na baka kulang ka lang sa disiplina. Pero ayon sa psychology, ang motivation at disiplina ay hindi lang tungkol sa lakas ng loob. May malaking papel dito ang dopamine. Ang dopamine ay kemikal sa utak na may kinalaman sa anticipation ng reward. Kapag naniniwala ang utak mo na may paparating na reward mula sa isang gawain, naglalabas ito ng dopamine. At ang dopamine na ito ang nagbibigay ng pakiramdam ng motivation. Ito ang dahilan kung bakit mas madali kang mag-focus kapag excited ka sa isang bagay. Kapag malinaw ang reward sa isip mo, mas nagiging madali para sa utak mo na mag-effort. Pero kapag ang reward ay masyadong malayo o hindi agad mararamdaman, nagiging mahina ang signal ng dopamine.
Halimbawa, ang pag-abot ng isang pangarap ay kadalasang nangangailangan ng maraming taon ng effort. Ang resulta ay hindi agad nakikita. Ang reward ay hindi agad nararamdaman. Kaya minsan kahit mahalaga ang goal, nahihirapan ang utak na makaramdam ng motivation. Sa kabilang banda, ang mga bagay tulad ng social media, mabilis na entertainment at instant rewards ay nagbibigay ng agarang dopamine. Sa loob lamang ng ilang segundo, nararamdaman na ng utak ang reward. Kapag nasanay ang utak mo sa ganitong uri ng mabilis na reward, nagiging mas mahirap para dito na manatiling motivated sa mga bagay na matagal bago magbigay ng resulta. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong may malaking pangarap pero nahihirapang kumilos araw-araw. Hindi dahil wala silang pangarap, kundi dahil ang sistema ng reward sa kanilang utak ay nasanay sa instant gratification. Pero may mahalagang prinsipyo na ginagamit sa psychology upang matulungan ang utak na manatiling motivated. Ito ay ang paghahati ng malaking goal sa maliliit na hakbang. Kapag ang isang malaking pangarap ay hinati sa mas maliliit na progress, mas madaling makaramdam ang utak ng reward sa bawat hakbang na natatapos. Unti-unti, natututo ang utak na i-associate ang effort sa pakiramdam ng accomplishment. At sa paglipas ng panahon, ang disiplina ay hindi na lamang nakadepende sa lakas ng loob. Ito ay nagiging bahagi na ng natural na sistema ng motivation ng utak. 9. Psychology ng dopamine detox. Paano i-reset ang utak mo para bumalik ang focus? May mga panahon ba na pakiramdam mo ay parang pagod na ang isip mo kahit wala ka namang mabigat na ginawa? Parang mabilis kang mawalan ng focus, mabilis kang mabagot, at kahit gusto mong mag-concentrate sa isang bagay, parang ang hirap manatili doon ng matagal. Kung naranasan mo ito, hindi ka nag-iisa. Sa psychology, may isang konsepto na tinatawag na dopamine detox na tumutulong sa utak na maibalik ang natural nitong focus. Pero para maintindihan ito, kailangan muna nating maunawaan kung ano ang nangyayari sa utak kapag sobra ang stimulation. Sa modernong mundo, halos bawat minuto ay may bagong bagay na kumukuha ng atensyon mo. May notification sa phone, may bagong video sa social media, may mabilis na entertainment na madaling ma-access anumang oras. Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng maliit ngunit tuloy-tuloy na dopamine sa utak mo. Kapag palaging ganito ang nangyayari, nasasanay ang utak mo sa mataas na level ng stimulation. Unti-unti, nagiging mahirap para sa utak mo na mag-focus sa mga bagay na simple at tahimik. Ang pagbabasa ng mahaba, ang pag-aaral ng bagong skill, ang pagtatrabaho ng walang distraction. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng mental fatigue kahit hindi naman sila pisikal na pagod. Dito pumapasok ang ideya ng dopamine detox. Ang dopamine detox ay hindi nangangahulugang alisin ang dopamine sa utak. Hindi rin ito nangangahulugang iwasan ang lahat ng kasiyahan. Sa psychology, ang layunin nito ay bawasan ang sobrang stimulation upang mabigyan ng pagkakataon ang utak na bumalik sa mas natural na level ng reward. Halimbawa, pansamantalang paglayo sa social media, pagbabawas ng oras sa phone, pagbibigay ng oras sa mga gawain na tahimik at walang distraksyon. Sa simula, maaaring makaramdam ka ng boredom. Ito ay normal. Kapag nasanay ang utak sa mabilis na stimulation, ang katahimikan ay maaaring magmukhang kakaiba sa simula. Pero habang tumatagal, nagsisimulang mag-adjust ang utak mo. Unti-unti, bumabalik ang kakayahan nitong mag-focus sa mas mahabang gawain. Ang mga simpleng bagay ay nagsisimulang maging mas interesting muli. At ang mga gawain na dati ay mahirap simulan ay nagiging mas manageable. Sa psychology, ito ay bahagi ng natural na kakayahan ng utak na mag-adapt. Kapag binago mo ang environment at habits mo, unti-unti ring nagbabago ang response ng utak mo. 10. Ito ang nangyayari sa utak mo kapag sobra ang dopamine sa buhay mo. Maraming tao ang iniisip na ang dopamine ay simpleng kemikal lang na nagbibigay ng kasiyahan sa utak. Kapag may dopamine, masaya ang pakiramdam. Kapag wala, parang kulang ang energy. Pero ayon sa psychology, mas komplikado ang papel ng dopamine kaysa sa simpleng pakiramdam ng saya.
Ang dopamine ay bahagi ng reward system ng utak na tumutulong sa tao na matuto, maghanap ng motivation at ulitin ang mga behavior na nagbibigay ng reward. Sa tamang balanse, ang dopamine ay mahalaga sa pag-build ng habits, focus at drive para sa mga goals sa buhay. Pero kapag sobra ang stimulation na naglalabas ng dopamine, nagsisimulang magbago ang response ng utak. Sa modernong mundo, maraming bagay ang nagbibigay ng mabilis at tuloy-tuloy na dopamine. Ang social media, ang mabilis na entertainment, ang patuloy na notifications, ang instant rewards mula sa iba't ibang digital platforms. Sa bawat maliit na stimulation, naglalabas ang utak ng dopamine. Sa simula, nagbibigay ito ng excitement at enjoyment. Pero kapag palagi itong nangyayari, nasasanay ang utak sa mataas na level ng stimulation. Unti-unti, nagiging mas mahirap para sa utak na makaramdam ng satisfaction mula sa mga normal na gawain. Ang mga simpleng bagay na dati ay nagbibigay ng kasiyahan ay nagiging parang ordinaryo na lamang. Ang pagbabasa, ang pag-aaral, ang tahimik na pag-iisip, ang paggawa ng mahahabang gawain. Kapag ang utak ay nasanay sa mabilis na dopamine, bumababa ang sensitivity nito sa mga normal na reward. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na pakiramdam ay palaging kulang ang excitement sa kanilang buhay. Parang laging may hinahanap na bagong stimulation. Kaya mas madalas silang naghahanap ng bagong content. Mas madalas silang naghahanap ng bagong entertainment. At mas madalas silang lumilipat mula sa isang activity papunta sa iba. Hindi dahil wala silang kakayahan na mag-focus, kundi dahil ang kanilang utak ay nasanay sa patuloy na cycle ng stimulation. Sa psychology, mahalagang maunawaan na ang dopamine ay hindi kalaban. Ito ay bahagi ng natural na sistema ng utak na tumutulong sa tao na mabuhay, matuto at maghanap ng progreso. Ang tunay na hamon ay ang balanse. Kapag natutunan mong kontrolin ang mga bagay na nagbibigay ng sobrang stimulation, unti-unti ring bumabalik sa normal ang reward system ng utak. At kapag nangyari iyon, mas nagiging madali ang pag-focus, mas nagiging malinaw ang pag-iisip, at mas nagiging posible ang pag-build ng disiplina para sa mga pangarap mo sa buhay. Ang dopamine ay hindi kalaban ng tao. Ito ay bahagi ng natural na sistema ng utak na tumutulong sa atin na maghanap ng reward, motivation at progreso. Pero kapag hindi natin naiintindihan kung paano ito gumagana, madali tayong mahulog sa mga habits na tahimik na kumokontrol sa ating oras, focus at mga desisyon. Ang magandang balita ay ito. Kapag naunawaan mo ang psychology sa likod ng dopamine, mas nagiging malinaw kung bakit ka naa-addict sa mabilis na saya, kung bakit minsan nawawala ang focus, at kung bakit mahirap bitawan ang ilang habits. At kapag alam mo na kung paano ito gumagana, mas nagkakaroon ka ng kakayahang kontrolin ang sarili mong behavior. Dahil sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula sa pag-unawa sa sarili mong isip. At kung may natutunan ka sa video na ito, maaari mo rin itong ibahagi sa iba. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.